kakaisa namin bilang tayo ay nasa isang spirito ng ating Panginoon. At ako po, again, ay nagpapasalamat dahil makapagbahagi po ako ng salita ng Panginoon sa inyo. Ngayon po, ang ating pong titignan na pag-aaralan ay nakatagpuan po natin sa Colossians chapter 1, verses 21 to 23. Muli po, Colossians chapter 1, verses 21 to 23. So, pakibukas po kayo sa amin, sabay-sabay po natin basahin ang ating pong talata po ngayon. Dito po, makikita po natin, hindi po ako binubuksan ninyo, from the previous verses, si Pablo ay binigyan niya ng emphasis yung si Kristo na hindi siya katulad o hindi kailanman magagaya. Siya ay angat sa lahat, siya ay nauuna sa lahat, he surpasses all things, at hindi lang yun, siya pa yung head ng iglesia. Ibig sabihin, kahit dito po sa inyong iglesia, hindi po si Pastor Rembert ang ulo ng inyong iglesia. Siya po ang ginagamit ng Panginoon at pagpuri sa Panginoon dahil meron siyang lingkod dito. So, dapat po natin tandaan na ang iglesia po, ang ulo po noon, ay ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, gusto ni Pablo na maunawaan ng mga Colossian believers na kung ano yung mga benepisyo na meron sa kanila bilang mananampalataya dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. So sa Colossians chapter 1 verses 21 to 23, ito po ang sinasabi. Noong una ay malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dati dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at pagagawa. Pero ngayon, binalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya maiharap na kayo sa Kanya na banal, malinis at walang kapintasan. Pero kailangan niyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ang magandang balita na ito ay ipinahayag na sa buong mundo at akong si Pablo ay naging lingkod dito. Bago po tayo tumuloy ay manalangin po muna tayo pasumunod sandali. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri po sa inyong pangalan. Sa muling pagkakataon na makapakinggan ang inyong pong salita at maaral po ito. Salamat po Panginoon sa inyong iglesia na handa pong makinig, na siya pong ginagawang sentro talaga ang pinakamalaga at yun po ang inyong pong salita. Panginoon, samahan niyo po kami sa oras na ito. Natingnan po namin yung kahalagahan ng pag-alala ng inyong salita. At sa pamamagitan nito, ay talaga pong magdahilan ito upang kami ay lumakad ng tama at nakakaayon po sa inyong pong kagustuhan. Panginoon, samahan niyo po kami at patuloy na ang pangalan niyo lamang po ang maitaas. Namimili po ako, Panginoon, ay inyong pong lingkod. Dahil kung wala po ang inyong pong karunungan at ang inyong magalingan, ay wala rin po akong maibabanggit dito po. Dahil Panginoon, ang nais po namin, ang inyong kaluwalhatian lamang ng inyong pong pangalan. Salamat Panginoon, ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa binasa po natin, si Pablo sumulat, obviously, sa mga believers ng Colossae. Kaya ang binasa natin ay sa Colossians. At sumulat siya dahil merong prevailing na heresy na kumakalat doon sa Colossian Church. Hindi direct ang binanggit dito, pero sa mga text na ginamit, masasabi natin ano yung pinaka-problema. And sa theology, ang tawag dito ay Colossian heresy dahil sa walang direktang sinabi kung ano yung heresy na yun. Ngayon, malinaw dito na yung heresy na binabanggit dito sa aklat ng Colossians ay para sinasabi na yung Christianity, it could be mixed with other religions. Na pwede siyang ihalo sa iba pang mga paniniwala and even sa iba pang mga filosofiya. Alam niyo po, long time ago, ang Christianity ay kinoconsider bilang queen of philosophy or king of philosophy. Bakit? Ito yung pinakamataas na paniniwala sa lahat. Pero ngayon, makikita natin yung Christianity ay minamak ng maraming mga paniniwala. And during this time na sinulat ni Pablo, meron mga nag-iisip na pwede natin pagaluin yung Christianity sa ibang mga paniniwala.
Meron nga po nakita na so-called pari daw siya, pero nagpa-practice ng Hinduism. Gusto kasing ipakita na yung Christianity ay incongruent doon sa Hinduism, which is false. Christianity can stand on its own. Hindi niya kailangan pa ng ibang paniniwala. Actually, yung ibang paniniwala ay talagang napapaya kapag naharap yung Christianity. Kaya sa panahon natin ngayon, meron din mga traces na itong Colossian heresy. Meron mga nagsasabi na ang Christianity ay pwede mong haluan ng prosperity teaching. Nakikita natin yan sa maraming mga churches na parang pag ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay pagpapalain agad. Tapos kung papakinggan ninyo yung mga tinuturo regarding sa prosperity gospel, ay parang nandoon kayo sa isang networking business proposal doon sa plan niya. At hindi lang yun, yung iba naman, hinahalo yung Christianity sa poverty. No? Sinasabi, gospel for the poor. Ang salita ng Diyos ay para lang sa mahirap. Dinidisregard yung mga mayaman. Tignan nyo, both extremes. Yung isa, pang mayaman, yung isa, pang mahirap. Yung iba naman, ang sinasabi, ay ang Christianity ay liberal, na kung saan ay nandito sa mundo, magaganap ang langit talaga, ang harian ng Panginoon. At ikaw ay pwede mong gawin yung kahit na ano. Yung iba naman, yung pagiging licentious na ng Christianity, na kung saan hindi na kailangan pa ng batas, meron ka ng license na magkasala. Pero alam niyo po, sa totoo lang, ito po mga extremes na to, na itong mga hinahalo sa Christianity, kahit na nagpapakilala silang mga Kristiyano, kahit nagpapakilala silang church, sila ay hindi church. Hindi sila Christian church. It's not Christianity at all. Ngayon, anong solution dito sa mga Colossian believers? Paano po may iwasan itong ganitong klaseng misunderstanding? Yung solution na pinopose ni Pablo is a better understanding of who Jesus really is. Kaya siya sinulat po, pinapakilala niya kung sino talaga ang Panginoong Jesucristo. Para hindi sila magkaroon ng ibang pag-unawa sa kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. At maunawaan nila at maalala nila na yung totoong gospel ang kanilang natanggap mula sa pagtuturo ni Pablo. Kaya naman ang mensahe natin sa umagang ito, na yung gospel message, it reminds the believer to remain humble and to persevere in the faith. Ulitin ko po, yung mensahe ng Ebanghelyo ay nagbibigay ng paalala sa mananampalataya na manatiling mapagkumbaba at magpatuloy sa pananampalataya. Kaya mahalaga na alalahanin natin ang salita ng Diyos. Ngayon, 3 years na yung church ninyo. Ano nang gagawin niyo sa mga susunod? Even after ito, anong gagawin niyo? Ang proposal ng Scripture is that we remain in the Word of God. Nothing else. Marami sa mga iglesia, mapapansin niyo, ay iba't iba yung kaparaanan ng kanilang ginagawang service. Meron pa nga nagtataka bakit umaalis yung mga tao. Alam niyo, yung bilang po ninyo, this is a good number of attendees. Kaysa sa punuin natin tong church na to or even palakihin, no? Biyaya naman ng Panginoon ng palakihin, walang itong problema. Pero ang problema minsan sa mga malalaking iglesia, hindi naman lahat doon ay mananampalataya talaga. Yung tito ko, di ko na papangalanan, hindi ko makikilala. Umatin siya doon sa isang mega church, at nung nakita namin siya doon, nung minsan dumaan kami, ang sabi niya, hindi kasi meron akong mga kliyente dito. Yung pa yung paliwanag niya sa pagkain niya. Ayaw pa niya aminin na umatin siya. Ang sabi pa niya, umatin siya dahil meron siya mga kliyente. Kaya nga hindi natin masasabi, no? Na porket malaki, ibig sabihin, successful na yung pag-share niya ng gospel message. Parang ang isang tunay na iglesia, ang salita ng Diyos, ang pinakasentro ng kanilang gawain. Hindi yung mga magagandang theatrics na makikita natin. So, unang bagay na dapat natin makita dito, yung reconciling work of Jesus Christ, it promotes humble admission. Again, the reconciling work of Jesus Christ promotes humble admission.
Pinaalalahanan ni Pablo, yung mga taga-Colossians, sabi niya sa verse 21 na binasa natin kanina, nung una ay malayo kayo sa Diyos. You were once alienated. Ibig sabihin nito, malayo talaga kayo sa Panginoong Diyos. Para kayong foreigner na nasa ibang bansa. Para bang ikaw ay nagtrabaho sa ibang bansa at malayo doon sa mahal mo sa buhay. Lalo sa panahon dati, no, mahirap mag-connect. Kasi wala pang technology na meron sa atin ngayon. Ngayon, sa original text, mahirap maunawaan kapag sa English o Tagalog ng translation. Pero sa original text, yung ginamit ni Pablo na malayo kayo sa Diyos or yung alienated, ito ay nasa present tense. Alam natin yung present, past, present, future tense. Ito ay sa present tense, tapos yung voice na ginamit ay passive. Ano pong ibig sabihin nito? Ang pinapaliwanag po dito ni Pablo na yung pagiging alienated o malayo ng mga taga-Colossians sa Panginoong Diyos, ito ay namana nila. At ito ay nagpapatuloy sa kanila. Ito ay state of separation from God. Saan ito nagmula? Of course, alam natin, doon pa lang sa ating representative, si Adan. Sa kanyang pagkakasala, tayo ay nahiwalay sa Panginoon. At dahil doon, lahat tayo ay nahiwalay sa Panginoon. Hindi natin pwede sabihin na kasalanan lang ni Adan yan. Hindi. Siya yung representative natin. Siya yung federal head natin. Siya yung nangunguna para sa atin. Ibig sabihin nito, kung ano yung ginawa niya, hindi lang ginawa natin. Sabi pa ni Pablo, naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip. Sa English, hostile. Hostile in mind. Si Pablo, hindi niya dito sinasabi na ang ating pag-iisip ay puno ng kasamaan. Well, that is true, pero ang gusto niyang ipaliwanag dito, ito yung description mismo ng kaisipan ninyo. Hostile sa pag-iisip. Kasamaan. So, kumbaga, kung i-describe yung pag-iisip ng tao, yun yung description ni Pablo. Kasamaan. Yun yung very description. Ano yung sabihin nito? Kasi sabi ni Pablo, yung utak natin, yung pag-iisip natin, ito yung description, ibig sabihin, yung laman ng pag-iisip natin ay puro hostility, puro hatred, puro adversary, puro pakikipag-away sa Panginoong Diyos. Rebellion lagi sa Panginoong Diyos. Ito yung sitwasyon natin before nung tayo ay makasalanan pa. Hindi natin iisipin yung Diyos. Kung papipiliin tayo, kung meron tayong pagkakataong mamili, liwanag o kadiliman, ang sinabi ng John chapter 3, mahal natin ang kadiliman. Kahit kailan hindi natin pipiliin ang liwanag, ganito ang description natin. Mahal natin ang kadiliman, ang ating pag-iisip ay puno ng kasamaan. Imbis na yung pag-iisip natin ay puno ng kaisipan ng Diyos, ang pag-iisip natin ay puro galit and rebellion sa ating Diyos. Bakit mahalaga maunawaan natin ito? Kasi ang Diyos, nakakalungkot. Siya yung lumikha sa atin. Siya yung lumikha sa atin, pero never natin siya punisip. Ano yung pumapasok sa isip natin lagi? Pagkatapos ng gawain na ito, anong gagawin mo? Even bukas, maaaring iba sa inyo magtatrabaho. Yung iba sa inyo siguro papasok ng paaralan kung pasukan na, hindi ko kasi alam yung pasukan. Marami sa atin, magpapaka-busy sa maraming bagay. Pwede sa relationships, or even sa career ninyo. And most of the time, nagpapakilala tayong Kristiyano, pero nilipas na lamang ang isang linggo, hindi ka pa rin nananalangin sa Panginoon. Hindi mo pa rin binubuksan ang Biblia. Ang ginagawa natin, busy tayo sa maraming bagay. Kapag dumarating yung mga problema sa atin, minsan, or madalas, ang Diyos ang nilalapitan natin, huli na. Ang prayer pa natin, Lord, kayo bahala, ginawa ko na lahat. Imbis na umpisa pa lang, ang Diyos na kaagad, ang lapitan natin, minsan, own efforts pa natin, bago natin masolusyonan ang isang bagay, at kapag di natin nagawa, lalapit tayo sa Panginoon. Sipin niyo po, 6 na araw, puro mga bagay sa mundo yung ginagawa natin. Hindi ko sinasabing masama yun. Wala pong problema na mag-ipon or magkapera, magpakayaman, wala pong problema. Pero sa loob ng 6 na araw,
Magtatrabaho tayo, ang nasa isip natin, ibang bagay. But on the Lord's Day, yung araw ng linggo, araw ng ating Panginoon, marami sa atin, ayaw umupo, ay 2 hours man lang sa church. 6 days, gawin mo yung mga bagay na gagawin mo. Sa araw ng Sabat, sa araw ng linggo, hindi ko magawa ang umupo. Ay, isang oras nahihirapan tayo. Paano pa kung i-challenge kayo ni Pastor Albert? Na yung isang buong araw ay para lamang sa Panginoon, wala kayong ibang gagawin, kundi para sa Panginoon lang. Bakit? Ano ba instruction sa atin sa Biblia? Remember the Sabbath and keep it holy. Hindi yun patungo lamang doon sa lumang panahon, kundi even sa panahon natin ngayon. Paano mo ginagawang sacred? Paano naging set apart? Paano naging holy ang araw ng linggo? Alam niyo po, parang sa benefit na rin natin yan Kasi nga, sa loob ng 6 na araw, puro trabaho. Ngayon, kung ang pang-7 araw ay trabaho pa rin o mga makamundong bagay pa rin ang iisipin natin, mapapagod lang din, mapapagod tayo, at ang iisipin natin, eto lang ba talaga ang buhay? Alam niyo po, sa araw ng linggo, nababalik tayo sa kung ano yung dapat na binibigyan natin ng halaga. Na lahat ng bagay na ginagawa natin for the rest of the week ay para sa ating Panginoong Diyos lamang. This is what truly matters. Hindi yung pera. Yes, again, walang problema. Kailangan nyo po magtrabaho. Dapat lang. Hindi natin pinag-usapan dito yung achievements natin sa kanila. Okay yung mga bagay na yan. But then again, if you're doing those things only for this lifetime, only for yourself, then those are meaningless. Even yung celebration natin ng anniversary ngayon, if you're not doing this for the glory of the Lord, then this is meaningless. Ang kailangan natin maalala, lahat ng ginagawa natin ay dapat, ang nasa isipan natin ay ang Panginoong Diyos lang. Ano yung naging bunga ng alienation natin and yung pagiging hostile ng pag-iisip natin? Ang sabi ni Pablo, kaaway niya dahil sa kasama ng iyong pag-iisip at mga gawa. We do evil deeds. Ito yung bunga. Pansinin niyo po the more we walk away from God, na na-alienate tayo, the more yung pag-iisip natin ay nagiging hostile sa Kanya. At lalo na, ang nagiging bunga, yung mga gawa na natin ay puro kasamaan na. Bakit? Malayo na kasi tayo doon sa ating Panginoong Diyos. Anong dapat natin gawin? Dapat mas lumapit tayo sa Kanya. Kasi kung lumalayo tayo sa Panginoon, merong emptiness sa puso natin na kahit kailan, ano man ang ilagay natin, hindi pa rin yan magpupuno. Ang Diyos lamang ang kaya magpuno ng mga kakulangan sa ating mga puso. Ano po yung punto? There's nothing, mga kapatid, in our previous state worthy to be proud of unless God intervenes. Walang kahit na ano sa ating nakaraang estado ang pwede natin mapagmalaki sa ating Panginoong Diyos kung hindi lamang sa Kanyang intervention. Si Pablo nga, nakita niya, very helpless ang kanyang sitwasyon. Kasi nga, yung katawan niya ay may flesh at nagdi-desire na magkasala. Ano sabi niya sa Romans 7:24-25? Wretched man that I am, who will rescue me from this body of death? Nakita niya yung hirap. Kristyano to, si Pablo. Misyonero. Sinulat niya doon sa Romans, kung saan pinakamagandang trabaho, pinakamagandang sinulat ni Pablo. Pero sabi niya, wretched man that I am, who will rescue me from this body of death. Yung mga nakaraang estado natin, yung pagiging makasalanan natin, yes, nababanggit natin sa testimony natin. Pero yung mga bagay na yun ay hindi natin pwedeng ipagmalaki ngayon. Dati ako rapist ako dati ako pumatay ako ng mga bilang ng mga tao Hindi natin mapagmamalaki yung mga ganong bagay. Anong sabi ni Pablo? Sino magliligtas sa kanyang katawan ng kamatayan? Thanks be to God through Jesus Christ.
our Lord. Kaya nga mababasa natin doon sa Colossians chapter 1 verse 22. Sabi ni Pablo, pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili. He has now reconciled us in His body of flesh. Ngayon, kung sa mga casual reader lang ng Bible, parang ang dating lang dito ay, ano lang pala nireconcile lang pala tayo ng Panginoon. Parang ang dali lang. No? Pero kung iisipin natin, considering yung Colossian heresy na prevalent dito sa Colossae, etong body of flesh, etong katawan ni Kristo na binabakit niya dito, ay patungkol dito sa pag-address niya doon sa heresy ng Docetism. Sa ibang mga pag-aaral ay yung Gnosticism. Ngayon, yung turo ng Docetism, si Kristo ay mukha lamang ng katawang tao. He only appears to be man. Kumbaga, appearance lang talaga, parang siyang multo lang. Mukha lang siyang merong katawan. Kasi nga, ang turo nila, ang material things ay evil, ang spiritual things ay good. Maririnig nyo din yan sa iba pang mga Christian churches na kung saan hiwalay daw yung spirit, soul, and body. No? Parang ang dating, yung body, kailangan pa siyang mag-pass through yung power ng spirit. Hindi pinag-iisa yung spirit, soul, and body. Kaya dituro dito ni Pablo, si Kristo mismo ay nagkatawang tao. Hindi pagpapanggap ang kanyang pagiging tao. Mali ang turo ng Docetism na hiwalay ang spirito at ang katawan. At alam nyo, malang problema to sa Christian church, especially sa kanila. Kasi sila yung mga early Christians Kung si Kristo ay hindi naging tao, ibig sabihin nito, walang dugong matitigis. At kung walang dugong matitigis, ang sabi sa Biblia, there is no remission of sins. Kung walang dugong maiaalay, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya ang sakripisyo doon sa lumang tipan ay puro mga hayop na pinapatay. Kasi ikaw na dapat na mamatay, yung hayop na lamang yung mamamatay, at yung dugo ay nag-signify na meron nang namatay para sa iyo. At kung si Kristo ay hindi naging tao, ibig sabihin nito, walang dugong matatagas para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At kung walang kapatawaran ng kasalanan, ibig sabihin nito, tayong lahat ng mga Kristiyano ay hindi ligtas. Malaking problema to kapag tinanggap natin ang turo ng Docetism. Kaya naman, pwede natin itong pag-aralan sa mga susunod, pero ang gusto kong makita rin natin dito, na si Kristo bilang siya yung second person of the Trinity, He took on the same nature na kagaya ng sa atin. Ano yung nature natin? Meron tayong flesh and bones. Yung character, yung pagdadaanan ng lahat ng tao, ay siyang pagdadaanan ng ating Panginoon, Yesu Kristo. Tanungin ko po kayo mga kapatid, kailan nagsimula ang pagdurusa ng ating Panginoon, Yesu Kristo? Hindi po kailangan sagutin. Pero dapat maisip natin, kailan ba nagsimula ang pagdurusa ng Panginoong Yesu Kristo? Ngayon ba, ang sasabihin, nung siya ay inaresto, tapos pinarusahan, doon nagsimula yung pagdurusa. Iba naman sinasabi, doon sa krus, doon talaga siya nag-suffer. Yung iba naman, ang sinasabi, ay yung nagsimula siya doon sa ministry. Doon siya nagsimula ng pag-suffer niya, at yung kabataan niya ay puro enjoyment lang. Pero let me tell you, brothers and sisters, yung suffering ng ating Panginoong Yesu Kristo ay nagsimula nung siya ay bumaba dito sa lupa. Tandaan natin, siya yung Diyos. Siya ay hari. Siya ay nasa kalangitan. Pero bumaba siya dito sa lupa. Para anong gawin? To take on a form of a man. And being one of the person of the Trinity, pansinin niyo po He submitted Himself to the natural laws of the world He Himself created. Siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Hindi siya dapat sakop ng natural laws na meron tayo dito, gravity, time, lahat ng mga yan. Pero ginawa niya, pinasakop niya ang sarili niya dito. At isipin niyo po, nilikha niya si Maria. Pero si Maria din, ang ginamit niya
para doon siya lumabas. Nakakapagbaba to. Bilang siya'y manlilika, mga pangyarihan, ginawa niyang limitado ang sarili niya ang pumasok sa sinapupunan ng kanyang nilikha. And He willingly limited Himself from all divine privileges na meron siya at namuhay siya ng katulad ng meron sa atin. Tapos pansinin niyo po yung dagdag sa paghihirap, 100% He fulfilled the law. At ang Panginoong Jesucristo, He lived a righteous life, not just in the sight of God, but also in the sight of man. Paano natin nasabi yan? Tanda namin nung hinuli siya, at tinest siya, trinay siya ni Pilato, wala akong makitang kasalanan sa Pilato kay Jesus. Walang makitang dahilan para ipapako. Ang sabi pa ni Pilato, anong dahilan ng kanyang death penalty? Ano yung mabuting gawa niya na pwede maging dahilan para siya ipakuin? Nakita natin si Kristo ay nagpagaling, nagpatawad ng may mga kasalanan, tinuruan niya ang mga tao na kaya ng Panginoong Diyos. Pinakita niya kung paano ang totoong pag-ibig. Pero pansinin niyo, sa gabi na kung saan siya ay pinaydor at pinalikuran, na lahat ng kanyang mga kaibigan, kanyang mga disipulo ay nagtakbuhan. For 3 years kasama siya, nagturo, kumain, nag-ministry, pero nung gabi na siya ay hinuli, nagtakbuhan ng lahat. At sino kasama ng ating Panginoon? Wala. Pinorture siya, and again, dinala sa trial, makita natin na bugbog sarado ang Panginoong Jesucristo, pinaghahampas, nung siya ay interrogate kay Pilate, sabi ni Pilate, I find no guilt on this man. Inosente ang ating Panginoong Jesucristo. Si Pilato na ang nagsabi, ang Diyos na rin ang nagdeklara, inosente ang Panginoong Jesucristo. Anong ginawa ng mga tao? Sabi nila, blasphemy. Pero kasi sa batas ng mga Hudyo, hindi nila pwedeng gawin, or sa batas ng mga Roman empires, hindi pwedeng gawin ng nasakop yung klase ng death penalty kasi ang may karapatan lang na gumawa nun ay yung mga Roman empires. Ang sigaw ng mga Hudyo, kung hindi mo yung patay, hindi ka kaibigan ni Caesar. Bilang politikan, si Pilato, mahalaga sa kanya yung connection. Anong ginawa niya? Hinarap niya si Kristo at hinarap niya si Barabas. Ang sabi niya, sino dito ang papalayain ko at sino dito ang paparusahan ng kamatayan? Si Barabas na pumatay at magnanakaw? O si Kristo na inosente, nagpagaling, nagpatawad, umibig. Anong pinili ng mga tao? Si Barabas. Ang ginawa kay Kristo, pinausahan. Ginawa nga ni Pilato, inugasan niya ang kanyang kamay bilang tanda na wala siya sinalaman sa pangyayaring yun, kahit na totoo naman na mayroon. Makikita natin si Kristo, pinahirapan, sinuotan ng pilik na korona. Yung korona na yon, ang goal nun ay hindi lang ipatong, kundi ipasok talaga yung sa sentido, bumuon talaga dapat sa bungo. At pagindi ang pagpaparusa na natanggap ng ating Panginoong Jesus. Sa Isaiah 53, ang sinabi, hindi niya siya mamukhaan. Hindi na malaman kung tao pa ba yun. Matindi ang pagkagulpe kay Kristo, at yung mga tao na dinadaanan niya ay inukutsa siya, sinisigawan, dinuduraan, sinusuntok. At pagdating doon sa krus, ano ang sinabi ng ating Panginoong Jesus? Father, forgive them. Ama, patawarin mo sila. Mga kapatid, kung kayo ang dumaan sa ganitong klaseng pagdurusa, susumpain ninyo kung sino man ang gumawa sa inyo nun. Kahit ako mga kapatid kahit ang bakit pasensya ko, makita ko yung kaibigan ko, dinuduraan ako, inis talaga ako Si Kristo na buong buhay, gumawa ng matuwid, walang maipigtas sa Kanya, ginawa pa rin siya ng masama. Pero anong sinabi niya? Ama, patawarin niyo sila. Tingnan niyo kung gaano katindi ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Inosente, yet for us, He became poor
He was counted as a sinner. Sa anong kadahilanan? Sabi doon, sa verse 22, kaya maiharap na kayo sa Kanya na banal, malinis, at walang kapintasan. Hindi po basta-basta ang pagiging tao ng ating Panginoon sa Kristo. Kung marami binabaliwala lamang yung pagdurusa ni Kristo, matindi ang ginawa nun, matindi yung significance nun, dahil sa Kanyang ginawa, sa Kanyang pagiging tao, sa Kanyang pagdurusa, ay nagkaroon tayo ng buhay. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made the one who did not know sin to be sin for us, so that in Him we would become the righteousness of God. Ito tinatawag natin great exchange, na kung saan yung katuwiran ng ating Panginoong Kristo ay sinuot sa atin, yung kasalanan natin ay pinasa kay Kristo, kinuha niya, at yung parusa na dapat para sa atin ay kinuha niya, at yung buhay na dapat sa Kanya lamang ay binigay sa atin. Sa anong kadahilanan? Dahil lamang sa Kanya mabuting biyaya. Ano yung dapat natugon natin sa ganitong katotohanan, mga kapatid? Araw-araw, mga kapatid, palalahanan natin ang ating sarili ng mabuting balita na ating lahat. Hindi lang kung basta niligtas ka ng Panginoon, dapat maunawaan natin yung bigat at ginawa ng ating Panginoon sa Kristo upang tayo ay maligtas. Basahin natin yung Biblia natin araw-araw. Yung children's song, di ba? Nakakalimutan na natin. Sabi doon, read your Bible and pray every day. And you grow. Ang bata yun, pero napakalaki ng halaga nun. We should make the gospel our lifestyle. Whenever we remember the gospel, it will always kill our pride. Sa Colossian believers, nandun yung pag-iisip nila na pwede natin paghaluin yung Christianity sa ibang mga paniniwala. At dahil doon sa karunungan na meron sila, pwede lang isipin na sila na yung magaling dahil meron sila mga bagong natutunan. Pero kung babalikan natin ang katotohanan ng ating Panginoon sa Kristo, papatayin nito ang kahit na anong pamang kayabangan ang meron sa atin. And it's very important, mga kapatid, not to get ahead of ourselves, but to see how large Jesus did. Hindi para malugmok tayo, kung hindi para kung tayo magyabang sa ating mga sarili. And as long as we remember, mga kapatid, that it was only grace that kept us standing, even sa pagkakataong ito. Hindi yung achievements natin, hindi yung careers natin, hindi yung pera or naman, wala na tayong iba pang magiging tubod sa ating Panginoon sa Kristo dahil sa Kanyang biyaya, kundi pasasalamat na lamang sa Kanya. Ang church ninyo tumatayo hindi dahil sa mga pundasyon ng iglesia nito. Hindi din dahil din ang Pastor Renford o sa iba yung mga church leaders dito. Tumatayo ang inyong iglesia dahil sa biyaya ng Panginoon Diyos. Panghuli na lamang po. Itong reconciling work ng Panginoon sa Kristo, it perseveres dedicated obligation. Meaning ko po, the reconciling work of Jesus Christ perseveres dedicated obligation. Sabi doon sa verse 23, sa English ko na lang po babasahin. If indeed you continue in the faith. Dito, para bang ang dating may kondisyon na. Ako magpapatuloy kayo sa pananampalataya. Pero alam niyo po, ang tamang pagkakagamit dapat ay hindi if, kundi since. Kumbaga, dahil sa since. Bakit natin sabi na hindi dapat if? Kasi pag if, conditional eh. Para bang, magpapatuloy ba kayo o hindi? Si Pablo, ang sinusulatan niya ay mga believers ng Colossae. Ibig sabihin nito, no, alam niya kung anong klase. Hello. Alam niya kung sino itong mga taong to na kanyang sinusulatan. So, opening statement pangalan niya doon sa verse 1, sabi niya, to the saints, the faithful brothers and sisters in Christ at Colossae. So, ibig sabihin nito, mga mananampalataya itong mga to.
question kung magpapatuloy o hindi, kung hindi nagpapatuloy lang talaga itong mga to. Kasi it would be very inconsistent for Paul na tawagin saints and faithful brothers and sisters in Christ kung hindi sigurado si Pablo sa kaligtasan na meron doon sa mga kanyang sinulatan. Doon nga sa verse 22, di ba, ang dineclare niya, holy and blameless. Itong mga taong ito. So, yung sabihin nito, hindi ito if na para bang condition, kung tutuloy hindi, kung hindi pagsasabi lamang to ni Pablo na dapat yakapin nila ang katotohanan na meron sa kanila. So, translation, since indeed you continue in the faith, bakit po ito mahalaga? Bakit po ito pinapaliwanag? Gusto ko lang ba sabihin sa inyo na since dapat yan, hindi if, hindi po. Kaya po lang binanggit ko po earlier, meron ng Colossian heresy na nagpo-corrupt doon sa church. At dahil po doon, marami ang pinipili na maniwala sa ganong pananampalataya. Ang sinasabi dito ni Pablo, ine-exhort niya yung mga nanatili sa pananampalataya. Kayong mga recipient, etong letter na to, kayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya. Hindi pananampalataya dito, hindi yung paniniwala, kundi yung pananampalatayang Kristyanismo. Dahil kayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya na kasama doon lahat ng katuruan patungkol kay Kristo at sa mabuting balita. Sabi pa nyo, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard. Mahalaga po ito, and this is very relevant mga kapatid. Maraming mga kulto, ang ginagamit ay Biblia din ang ginagamit natin. Pero sa kanilang pagtuturo, ito ay different gospel. And it is a certain disaster mga kapatid kung makakalimutan ng iglesia kung sino talaga siya. Kung magkakaroon ng ibang paliwanag sa salita ng Diyos, that will be disastrous for the church. Meron po nagtanong sa akin during our Bible study, meron daw silang worship leader sa church nila. Sobrang active, ang ganda ng boses, tumutugtog. Youth leader din sa kanilang iglesia. Then after some time, ay hindi na nila nakita. Malaking question sa kanila, ano nangyari? Then eventually, nakita nila, umaatin na sa isang kulto. Nandoon, nasa Jehovah's Witnesses. Ang tanong sa akin, bakit po kaya nangyari yun? Napaka-active niya, bakit siya napunta doon sa maling naturuan? Pinaliwanag ko po, makikita natin sa ganitong mga kasong problema na yung maturity ay hindi pwedeng sukatin doon sa pagtatayo sa harapan. For the longest time, sa maraming churches and even sa akin, ang pag-iisip ko, kapag worship leader, tumutugtog sa harapan, kumakanta, and even yung tumatayo sa pulpit, they are very mature believers. Kasi willing sila magpagamit sa Panginoon. Yung mga nasa Bible school, they are very serious in their relationship with the Lord. Pero alam niyo po, sa ganitong katotohanan, masasabi natin, madali lang magpagamit. Hindi po agad tumatayo sa harapan, hindi po agad pumasok sa isang seminary, ay tunay na nasa pananampalataya. Ang maturity ay hindi dapat nakabase sa ministry involvement or even sa mga seminaries or mga seminars na inabinan. Yung puso, of course, hindi natin makikita, pero alam ng Diyos kung ano laman ng puso. Yung tao na tinatanong nila sa akin kung ano nangyari, most likely, hindi yon babad sa salita ng Diyos. Kasi tumayo ka dito sa harapan, para ba kung mature-mature mo, Krisyano eh. Pero kung hindi kababad sa salita ng Diyos, madadala at madadala ka ng mga maling katuruan. Yung mga kulto, meron silang sagot doon sa mga tanong lagi. No? Magtanong ka sa kanila, meron silang sagot. Hindi mo kailangan tama eh. Basta meron sagot. At yun yung pagkukulang, tingin ko, ng maraming mga churches din ngayon. Responsibility ng pastor na magturo sa bawat mananampalataya. Kasi Pastor Robert dito sa inyo, nagtsatsagang turuan po ngayon. It is not for him, kaya siya nagtuturo,
Of course, natututo rin siya sa kanyang pagtuturo. Pero wala namang pupunta dito bigla, kasasabitan siya ng medal o bibigyan siya ng trophy dahil sa kanyang pagtuturo sa inyo. Responsibility ng pastor na magturo. At kung marami sa mga kilala natin na pupunta sa kulto, it's because they are not taught by the scriptures. It is the pastor's responsibility to teach. And of course, it is the members' duty to listen and to learn. Huwag nyo lang iwan kay Pastor Herbert. Hindi na doon si Pastor eh. Nangingiba kayo ng counsel. Nangingiba kayo ng sagot doon sa mga tanong na nasa isip ninyo. Nagturo siya, bakit hindi naman nila. It is for your benefit, brothers and sisters. Huwag niyo pong baliwalayin ang mga pag-aaral. Hindi lamang po yan para sa utak po natin, kundi para sa puso natin na mag-transcend din sa ating mga ginagawa. So, hindi po yung magagandang activities or yung glamorous music or even yung ganda ng church, hindi rin yung kasiyahan yung tawanan, yung mapapanatili sa isang Kristiyano, sa isang iglesia, kundi yung tamang pagtuturo ng salita ng Diyos. Kundi yung tamang pagtuturo ng salita ng Diyos. Ito, yan. Okay. Hindi po mag-i-stay ang isang Kristiyano sa iglesia dahil na masaya. Marami sa church namin, they come and go kasi natutuwa sa friendship. Pero ang nananatili sa isang iglesia ay yung nagbababag sa salita ng Diyos. Ano po ibig sabihin nito? Mahalaga ng salita ng Diyos ay naririnig natin araw-araw kahit na ikaw ay Kristiyano na. Kailangan marinig natin yung mabuting balita araw-araw para mapalalahanan tayo na ang Diyos, siya ang manlilikha natin. At since siya yung manlilikha natin, nararapat lamang na kilalanin natin siya bilang siya din yung mag-preserve sa ating pananampalataya. We are preserved not by our strength, but because God is powerful enough to keep His promise and to keep us. Your church will continue not because of any of your strengths, but because of God Himself. Kung ang Diyos mismo ang sentro ng inyong gawain, ng inyong mga pag-uusap, mananatili ang iglesia. So, sabi ni Pablo sa verse 23, since indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. During their time, yung proclaim dito na binabanggit ay yung patungkol sa pagiging herald. Yung herald na parang sa Pilipino, meron tayong umalokokan eh. Yan yung nag-a-announce ng mensahe ng hari or mismo ng arrival ng hari. Ito yung gusto sabihin ni Pablo sa proclamation na sinasabi niya. Yung isang herald na hindi properly dinideliver ang mensahe ng hari ay mapaparusahan. Pero si Pablo, sa kanyang ministry of being a herald of Christ, he is doing that out of compassion, not out of fear of punishment. And by the grace of God, si Pablo, nakita niya yung kagandahan at yung kahalagahan ng gospel, kaya naman naging compelled siya na ibahagi din ito sa iba, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Si Pablo lang ba dapat ang magbahagi ng salita ng Diyos sa iba pang mga tao? Of course, ordained si Pablo to preach. At meron mga pastor dito na ordained to preach the gospel at i-lead yung church para ihanda ang bawat isa sa atin. Pero malinaw sa scripture na lahat ng mananampalataya, kung totoong nauunawaan ang ginawa ni Kristo, ay hindi mapipigilan na ibahagi rin ito sa iba. Parang yung sinasabi nila na kung saan mayroong tinapay, ang isang beggar, pag nakita yun, sasabihin din sa ibang beggar na nandoon yung tinapay na pwede nilang kainin.
Kung tayo naunawaan natin ang gospel message na nagbibigay ng buhay sa atin, bakit namin po ipagdadamot sa ibang pang mga tao? Kaya ina-encourage natin na umatin sila dito sa gawain, and also ina-encourage din tayo na magbahagi sa labas. Though, of course, hindi naman exhaustively, pero sa pamumuhay natin, sa pakipag-usap natin sa iba, dapat nandun lagi ang mensahe ng ating Panginoong Diyos. It is our divine duty, obligation, and responsibility. At kung naunawaan natin muli ang magnitude ng ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, yung price na kanyang binayaran, then, mga kapatid, we will walk and serve in gratitude. Ang lagi lang natin gagawin ay magpapasalamat sa Panginoon, at yung pagpapasalamat na yun ay napapakita natin sa ating mga gawa. Bakit natin kailangan magpasalamat na ginagamit tayo ng Panginoon? Kasi mga kapatid, tayo ay makasalanan. Hindi tayo karapat-dapat sa buhay. Pero ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin, para iligtas tayo. Ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit wala tayo. Nilikha nga niya lahat, wala pa tayo. Siya ay Diyos kahit wala tayo, pero anong ginawa niya? Dahil sa kanyang kabutihang loob, tayo ay kanyang iniligtas. At ang matindi pa doon, binigyan tayo ng pagkakataon para makapaglingkod sa kanya. Hindi tayo marapat-dapat sa kahit anong mabubuting bagay, pero binigyan pa rin niya tayo ng privilege na mapaglingkuran ang hari ng mga hari. Kaya sa Pablo ay naglilingkod at tayo din ay na-encourage din na maglingkod sa ating Panginoon. Sa anong kadahilanan? Dahil gusto natin ibigay ang pinakamataas na kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos lamang. Hindi para sa atin, hindi para sa mga pastor, hindi para sa church itself, kundi para sa Panginoon Diyos lamang. Ito yung identity ng inyong iglesia. Ito yung identity ng church. To live for her bridegroom na mamuhay para sa Panginoong Jesucristo. Last na lamang po mga kapatid. Malaking tulong para sa atin na maalala natin ang baptism natin. Kung kayo ay nabaptize, malaking pong bagay po yan. Si Martin Luther, panigurado na naririnig nyo na yan. Kung siya ay nalilito sa maraming bagay about din sa Reformation na nangyayari doon sa iglesia, sa pag-urusok sa kanya, nalilito din siya doon sa ginawa ni Kristo dahil ang turo ng Roman Catholic ay merong ginawa si Kristo at meron pang mga sakramento na dapat mong gawin. Pero ang sinasabi ng Biblia ay justification by faith alone. Nalilito si Martin Luther, naalala niya ang nakasulat doon sa isang lamesa kung saan sinulat niya, Baptizatus sum. In English, I am a baptized man. Bakit ito naging mahalaga kay Martin Luther? Dahil nababalikan niya kung ano yung ginawa ng Kristo para sa kanya. At yung pangako ng katagumpayan na binigay ng Panginoong Diyos. So every time you doubt your salvation, or every time you are swayed by other teachings, go back to your baptism. Go back to that salvation, that redemption na binigay ng aking Panginoong Diyos. And ito yung panghihirap sa lahat ng mga wala sa Panginoon. Ang iniisip nila, ang buhay nila ay hanggang dito na lamang. Pagkatapos nito, nagawa sila ng mga sariling meaning ng kanilang buhay, pero pagkatapos nito ay wala na. Nakakalungkot. Pero pag-asa ng isang Kristiyano ay hindi nagtatapos dito sa buhay, kundi hanggang sa kabilang buhay. Yun ang totoong buhay. Eternal life. Ang purpose ng isang Kristiyano ay hindi para dito lamang, kundi mamuhay para sa Panginoong Diyos. Dito sa mundong ito at doon sa paparating. Kaya naman mga kapatid, meron tayong obligation para po sa atin ay meron pong trabaho dito po sa lupa habang tayo po ay nandito bilang mga tunay na mananampalataya ng tunay na mabuting balita. We have an obligation not to conform in the pattern of this world, but to rebuke, iwaksinin yung mga kasalanan na nasa harapan natin, and to speak the gospel message that we have received. So remembering the gospel and where we have been saved fuels our hope and direction
in life. Mga kapatid, dito sa iglesia ninyo sa JILCC, maligayang anibersaryo para po sa inyo. For a good 3 years ay naglingkod po kayo at ang Panginoong Diyos ay naging tapat. Ang patuloy nating dalangin is that we always remember the gospel and to live by God's grace for the glory of God. Ano? Tayo din pala natin. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patuloy na nagpapasalamat sa biyaya po na aming tumatanggap. Hindi po kami makakatayo. And even itong iglesia nito ay hindi po makakatayo kung wala po ang biyaya po ninyo. Wala po ang inyong kabilang providensya para po sa iglesia nito. Dalangin ko po sa church na ito, Panginoon, ay maging nagamit namin para sa pagbabahagi ng inyong salita. At marami po sa kanila pong mga kapitbahay, and even po sa mga lugar na kanilang nabibilangan, ay may dala po nila dito po sa iglesia, not just for numbers sake, but for them to hear the true gospel na maririnig po dito po sa inyo pong iglesia. And I pray, Lord, that you continue to provide whatever needs this church needs para po magpatuloy ang pag-operate. I pray, Lord, na maging humble ang mga isa and to look for ways how to serve you through this church. Lord, thank you for your goodness and thank you for your word. May you continue to guide us with the help of your Holy Spirit para po kami makalakad ng naayos sa inyong tanong ko. Ito po ang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.